Yo, check mga kaibigan, this is I2K. Ngayon nandito tayo sa Facebook. Habang nag-scroll down na ako guys, may nakita ako. Actually, ito yung paratang ni Raul Manuel sa ating Pangulo. Ngayon nire-review natin, bibigyan natin siya ng reaction guys. Papanoorin. Ngayon ko lang mapapanood to guys, pero nababaltaan ko na yung mga sinabi niya rito. Ito rin yung actual talaga na first time ko siya panoorin. Okay guys, simulan natin. Let's go! Sa patuloy na pagpapatahimik sa mga kababayan natin, itong pagpatay sa isang mamamahayag, si Percy Lapid, ang nais nitong sabihin sa ating mga Pilipino, patuloy ang culture of impunity sa ating bansa. Patuloy na nandyan ang isang administrasyon na walang paggalang sa kanyang mga mamamayan. Usapang paggalang. Ang tanong, Mr. Raul, meron ka ba nun? Yung ginagawa mo kasi yung pambabastos na yan. Nagtawag ka pa ng kapwa mong kabataang bobo. Tapos ganyan ang mga pinaglalaban nyo. Wala na kayong malulokong Pilipino. Gising na kami. At mulat na kami sa kasinungalingan ng inyong mga amo. Kapag nais natin magsalita o magpahayag, ang sabi, magkakaroon daw ng pagbabago sa ilalim ng administrasyon na ito. Pero ang mga pasistang pakana na siyang legasiya ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Anak nang to. Kina-question mo yung pag-upo ng dati nating Pangulo. Ang laki ng pagbabagong ginawa niya. Ang laki ng nagawa niya. Palibasa hindi nilalabas sa mga bias media yung mga pinaggagawa ng ating Pangulo. Ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Napakaraham niyang ginawa o tutusin. Kaysa naman sa mga pinagdalaban yung mga Pangulo nyo, nakaupo lang sarap buhay, wala namang ginagawa. Diba? Sa inyo yung pananaw nyo, huwag nyo na kaming idamay, mga siraulo. Ay nagpapatuloy ngayon sa administrasyon ni Marcos Jr. At siya mismo, si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila. Totoo yun, wala talaga siyang pinagkaiba. Kasi mapagmahal dito sa Pilipinas yun, concern. Yung Pangulo nyo, walang pakialam. Yung Pangulo namin, mga Marcos, napakarami na nagagawa niyan. So, totoo lang. Hindi tulad ng mga Pangulo nyo. Walang sinabi yung mga Pangulo nyo sa Pangulo namin. Siya mismo, si Marcos Jr. ang nagpapatunay na wala siyang pinagkaiba sa kanyang ama. Pareho lamang sila na pumapatay ng mga mamamahayag. Pumapatay. Lakas ng loob niyang magsalita ng ganyan, no? Kung may ebidensya kayo, ilabas nyo. Hanggang ngayon nga, wala pa rin ebidensya. Paratang kayo ng paratang sa Pangulo natin, wala naman kayong ebidensya. Ang lakas ng tama mo, ha? Tayo na mga kritikal na mga Pilipino, ayaw nila na magpalagal. Huwag kayong maniniwala dito guys kay Siraulo. Malaki ang saltik sa utak niyan. Ng katotohanan, puro kasinungaling. Kayo ang nagsisinungaling. Malinaw na sa amin. Mulat na kami. Kalingan lamang ang nais nilang mamayani sa ating bansa. Ano ba naman ang aasahan natin sa isang Pangulo na nahalal sa batayan ng kasinungalingan? 31 billion kasinungalingan. Siraulo ka ba? Ay, mga NPA talaga o kung ano-ano yung pinagsasabi.
Si Raul, mukhang natulog ka pa ata sa pansitan. Gumising ka na. Kamatayan ng fake news! Ganito! Ang Fake news, yung mga kwan nyo, yung mga bias media madalas naglalabas ng mga fake news, di ba? Binabaliktad nila yung mga pangyayari. Sinisira nila yung gobyerno. Yung mga yan, kayo pare-pares lang kayo. kalaban ng mga mamamayang Pilipino. Ang kalaban dito hindi ang mga ordinaryong tao, hindi ang mga aktivista. Pero ang kalaban dito ay ang mga opisyal ng gobyerno. Mali. Ang kalaban ng mga Pilipino, walang iba kundi kayo, mga salot kayo dito sa Pilipinas. Kayo yung literal na sumisira sa pangalan ng gobyerno. Di ba? Sinisiraan nyo yung mga gobyerno. Di ba? Isa ka sa huwaran ng pagiging bastos na kabataan, sa totoo lang. Hindi ka pwedeng huwaran sa mga mabuting kabataan. Huwag nyong pamarisan to mga kaibigan, maniwala kayo sa akin. Masisira ang buhay nyo. Sa ilalim ng kanilang panunungkulan, patuloy na namamayani ang patayan. Ang pagdanak ng Babalik tayo sa patayan. Kung hindi ginawa ng dati nating Pangulo yun about sa drugs, malamang hanggang ngayon namamayagpag pa rin ang droga dito sa Pilipinas. Simula nang naupo ang ating Pangulong Rodrigo Duterte, kilo-kilo ang lumalabas na droga ang nahuhuli nila, di ba? Kasi nililinis niya, inaayos niya mga kinabukasan ng kabataan. Hindi tulad nyo, kayo ang sumisira sa imahe ng mga kabataan. Sira ulo kayo Pinagkahiblad nyo ako dugo sa ating bansa ay malinaw na nagpapatuloy sa ilalim ni Marcos Jr. Pangalawa na ito, wala pang 100 days na nakaupo sa pwesto. Wala pang 100 days, ilang buwan pa lang siyang nakaupo, ang dami niya nang nagawa. At kayo, nananatiling bulag-bulagan pa rin. Tuloy-tuloy pa ang paninira nyo sa kanya, di ba? Magkalawan nyo pang dilawan. Dalawang mga journalista ang pinatay. Wala nang naniniwala sa inyo. Ayaw ko na pakinggan. Tayo mga mamamayan, wala tayo ibang aasahan kundi ang ating mga sarili. Para tiyakin na patuloy tayo nakakapagsalita, hindi natatabunan ng katotohanan. Dapat lamang Yung nilalabas nyo yung mga sinasabi nyo naman yan, puro naman kasinungalingan. Walang katotohanan sa mga sinasabi nyo, puro kasinungalingan. Kayo yung nagbubulag-bulagan. Huwag nyong baliktarin. Di ba? Pasalamat kayo, napakabait pa ng ating Pangulo, hindi kayo pinapatulad. Di ba? Pero tutusin, dapat wala na sa inyo, himas rehas na magdoble kayo tayo. Dahil malinaw, habang nangangampanya pa lang at kayo nakaupo sa pwesto, prioridad ng administrasyon na mabulag ang mga mamamayan, na hindi natin makita kung ano yung katotohanan. Maniwala na lang tayo sa kung ano mang fake news yung kanilang pinapakalat. Ang mga kagaya ni Percy Lapid ay modelo para sa mga kabataang mamamahayag kung paano dapat maging matapang, paano dapat ROTC nga, inaayawan mo, paano sasabihin mo, paano magiging matapang. Ang lakas ng tama mo Di nga, sira ulo to matapang na nagsasalita para magsiwalat ng mga katotohanan sa ating. Aminin nyo man sa hindi, Raul, binabayaran ka lang dyan, sa totoo lang. Di ba? Kaya malakas ang loob mo nagsasalita mga ganyan. Dapat dinadampot ka pinupusasan. Bayan. At wala kahit anumang rentaging, wala kahit anumang atake ang kaya magpatahimik sa mga kabataang Pilipino. Ay nako, Sir Raul, bobo lang po ang maniniwala sa inyo. Yun ang totoo dyan.
Gising na po ang mga Pilipino, mulat na sa katotohanan. Alam na po namin kung sino ang tunay na masama at kung sino man ang sinungaling dito sa Pilipinas. Di ba? Kahit ikaw alam mo sarili mo yan, pero nagbubulag-bulagan ka lang. Patuloy ang ating paglaban! Patuloy ang ating pakikibaka! Ang pinaglalaban nyo walang kakwenta-kwenta. Nakakasira lang kayo sa imahe ng kabataan. At hanggat nandyan ang mga kwento ng ating mga kababayan na dapat ipalaganap, yung mga kwento ng pagdurusa sa ilalim ng krisis ng ekonomiya, mga kwento ng abuso na dapat isiwalat, mga kwento ng karanasan ng bawat kabataan naghihirap, mamamayan naghihirap, uusbong at uusbong ang mga kabataan mamamahayag. Nandyan pa, mas marami mga persilapit na siyang magiging mga agents ng katotohanan sa ating bansa. Ilamang po at patuloy po nating ipanawagan, defend! Defend! Defend press freedom! Sira ulo talaga tong si Raul Manuel. Wala guys, puro kasinungalingan mga pinagsasabi nito. Huwag niyong papaniwalaan to. Isa to sa halimbawa na sumisira sa imahe ng kabataan dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng pamarisan tong kumag na to. Bastos sa gobyerno. Kayo guys, ano masasabi niyo sa taong to? Pwede nyo na i-comment kung ano yung gusto nyo, mga hinaing nyo, pwede nyo i-comment guys. At dito po nagtatapos ang ating reaction video dito sa video na ito. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Muli ako po si I2K. Yeah, peace out.